Habang naglalakad ang ating bida palapit ay tumingin sa kanya ang dalawang bully. Tinanong ni Gao Yang sa prince na kung kilala ba niya ito. Sinabi ng prince na hindi lang tungkol sa pagkilala sabay nagbulungan ang dalawa. Sinabi ng prince na makinig si Gao Yang sa kanya noon nakaraan sa Cloudboat ay ang ating bida ay walang pagkakakilanlan pero mayaman at nakita niya na si Bai Yifan lang ang tanging nakapasa sa entrance examination sa pamamagitan ng Heavenly Ascension Order sa araw ng selection. Tumayo si Gao Yang at sinabing ang kaya lang makabili ng Heavenly Ascension Order ay ang mayayamang pamilya. Habang naglalakad ang ating bida ay malalim niyang iniisip na malaking gulo kapag naglabas siya ng kayaman. Tatargetin pa siya ng kung sino at wala siyang sapat na lakas para ipagtanggol ang kanyang sarili. Kaya kailangan niyang mag-isip ng mabuti. Kaya mas mabuting huwag magtiwala sa iba kaagad at huwag ilabas ang kanyang mga alas. Habang nasa malalim na pag-iisip ay bigla siyang pinahinto ni Gao Yang kaya napatanong na lang ng ano ang ating bida dahil sa pagkabigla. Sinabi ni Gao Yang na may isang bagay siyang gustong sabihin sa ating bida kaya nagtanong si Bai Yifan na anong kailangan nito. Inilapit ni Gao Yang ang pangit niyang mukha sabay sinabing Spirit Stone. Napansin ng isang lalaki ang ating bida na isang bagong disciple at hindi siya makapaniwala na nagawa nitong humarap kay Gao Yang. Salaysay ng lalaki na si Gao Yang ay isang bully dahil sinasaktan nito ang mga mahihina at napakalakas ng martial arts nito ang mga baguhang disciple ay hindi nakakatakas sa mga kuko nito. Sinabi pa ng isang outer disciple na walang sino mang ang nagtatangkang harapin si Gao Yang dahil sipa lang nakukuha ng mga sumusuway rito. Sinabi pa nito na napakamalas ng ating bida na mas mabuti pang ibigay na lang nito ang mga spirit stone para hindi na ito magdusa pa sa hinaharap. Ngumiti ang ating bida sabay tanong kay Gao Yang na kung gusto nitong manghiram ng spirit stone sa kanya. Pero bago yon ay kailangan muna nitong lumuhad at magmakaawa sa kanya. Laking gulat ng bullying si Gao Yang at ng mga outer disciple na nagulpi dahil hindi nila inaasahan na magmamatapang ang ating bida. Pati ang prince ay nagtaka rin dahil hindi man lang ito kinabahan. Napatanong ang ibang disciple kung tama ba ang kanilang narinig sa sinabi ng bagong disciple. Hindi nagustuhan ni Gao Yang ang inasal ng ating bida kaya binigyan niya ito ng isang suntok na mabilis namang naiwasan ng ating bida at tumalon pataas. Sa lakas ng suntok ni Gao Yang ang nawasak ang kinatatayuan nila. Nagulat si Gao Yang dahil hindi nito inaasahan na maiiwasan ng ating bida ang suntok niya. Manghang-manghaang ang mga nagulping outer disciple sa mabilis na pag-iwas ni Bai Yifan sa ataking iyon. Nagnitnit ng ngipin ang prince habang iniisip na si Gao Yang ang nangunguna sa Mero Cleansing Realm pero hindi nagawang tamaan si Bai Yifan. Naisip pa nito na higit pa pala sa kanyang inaasahan si Bai Yifan. Naglabas ng kapangyarihan si Gao Yang at sinabi sa ating bida na ulitin ang sinabi nito. Ang mapang-asar na si Bai Yifan mas lalong ininis ang bully na si Gao Yang. Sinabi ng ating bida na kapag lumuhad ito ng isang bises ay bibigyan niya ito ng isang spirit stone at kapag lumuhad ito ng 10 bises ay bibigyan niya ito maraming spirit stone. Mas lalong nag-init sa galit ang bullying Gao Yang sa ating bida at mungkahin ito na pagbabayaran niya si Bai Yifan. Maya-maya pa ay bigla lumitaw si Liu Wei at maangas na sinabi na kapag hindi tumigil ang mga ito ay magsusumbong siya sa elder. Lumapit ang matabang si Liu Wei sa ating bida na sabay tanong na bakit nasa 5 Elements Holy Land at kung nagsinungaling ito sa kanya. Tugon ng ating bida na hindi naman nagtanong si Liu Wei sa kanya. Biglang lumitaw sa likod ni Bai Yifan ang pupataking si Gao Yang habang sinasabi na sino ang ating bida para hindi siya pansinin. Itinulak ng ating bida si Liu Wei palayo at sinabing mamaya na sila mag-usap. Bago pa tamaan ng atake si Bai Yifan ay agad niyang nasakal ang mayabang na bully. Nilakasan ng ating bida ang pagsakal kaya nahirapan huminga ang bully. Mas malo pang nagulat ang prince sa lakas ng ating bida. Maangas na sinabihan ng ating bida si Gao Yang na bakit hindi ito mag-aral ng magandang asal. Dahil hindi maganda ang atakihin ng tao habang nakatalikod. Nag-alala ang mga kasama ni Gao Yang dahil hindi nila inasahan ang mangyayari. Napasabi na lang ang mga outer disciple na natalo ng isang baguhan ng bullying si Gao Yang. Kakausapin na sana ni Liu Wei ang ating bida pero mas nilakasan pa ni Bai Yifan ang pagsakal kaya nagbula ang bibig ni Gao Yang sa hirap ng paghinga. Nagpipilit na magpumiglas ang nahihirapan na Gao Yang.
Pang-asar ng ating bida na nalulungkot siya dahil inaalok niya si Gao Yang ng Spirit Stone sa maayos na paraan pero ayaw nito. Pero kapag humingi ito ng tawad sa kanya ay pakakawalan niya ito at kakalimutan ang nangyari. Mungkahi ng ating bida na manghihiram siya ng Spirit Stone kay Gao Yang kung papayag ito. Naisip ni Gao Yang na hindi man lang siya pinagsasalita no Bai Yifan. Sinabi ng ating na bakit hindi nito ayusin ang pagsasalita nito dahil di niya maintindihan. Kaya ang ating bida na ang nagkusa para kunin ang mga Spirit Stone kay Gao Yang pero nagpumigla si Gao Yang para di makuha ang kanyang Spirit Stone kaya mas nilakasan pa ng ating bida ang pagsukal dito. Mungkahi ng ating bida na kinuha na niya ng direkta dito sabay ibinato ang walang kalaban-laban na buli sa sahig. Mabilis na kumilos ang mga kasama ni Gao Yang para alalayan ito. Kinamusta ng mga ito si Gao Yang pero hindi na nakapagsalita dahil nawalan na ng malay. Nagtanong ang isang kasama nito kung patay na ba ito. Ibinigay ni Bai Yifan ang nakuha niyang Spirit Stone sa dalawang outer disciple at inutusan ang mga ito na ibalik ang iba sa tunay na may-ari. Nagtanong ang isa na kung hindi kukuha si Bai Yifan ng Spirit Stone para sa kanyang sarili. Tumugon lang ang ating bida na hindi niya kailangan ng mga Spirit Stone. Sa isang banda nakita ni Bai Yifan ang ibang kasamahan ni Gao Yang na papatakas kaya agad niya ang mga itong tinawag kaya ng inig sa takot ang mga ito. Nagsipagluhod ang mga ito sa harap ng ating bida sabay inilabas ang kanilang mga spirit. Inutusan ni Bai Yifan ang mga lalaki na ibaba sa sahig ang mga Spirit Stone at magpagulong-gulong sa sahig. Mabilis sumunod ang mga lalaki sabay nagpagulong-gulong sa sahig. Tinanong ng isang lalaki sa ating bida na kung maayos ang poster ng kanilang paggulong. Tumalikod ang prince habang nagbabanta sa kanyang isip na magintay lang ito at makikita nito. Paglingon ni Bai Yifan sa kanyang likuran ay wala na siyang nakitang tao na naglahong parang bula. Lumapit si Liu Wei sa ating bida at sinabi na hindi niya inaasahan na magaling pala sa martial arts si Bai Yifan. Dagdag nito na noong nasa cloud boat pa sila ay nagkamali siya na sinabi niya rito na tutulungan niya ang ating bida. Sabay tanong nito sa ating bida na kung hindi ito natatakot sa paghihiganti ni Gao Yang. Salaysay ng ating bida na nakakasigurado siya na hindi na magpapakita ng mukha si Gao Yang matapos nitong matalo sa kanya. Pero nagbanta ang ating bida na kapag muling nilabanan pa siya nito ay dadalahin niya ito sa kamatayan. Umakbay si Liu Wei kay Bai Yifan habang sinasabi na pangalawang pagkakataon na napahanga siya ng ating bida. Mungkahi ni Liu Wei na may mission sila ng kanyang mga kaklase at isang miyembro na lang ang kulang sabay alok sa ating bida kung gusto nitong sumama. Tanong ni Bai Yifan na kung anong task yon. Naglakad ang dalawa habang pinaliwanag ni Liu Wei ang kanilang mission. Ayon sa matabang Liu Wei na sa hangganan ng Wui ay may general na nagngangalang Yang Shishong na pinaghihinalaang nakikipag-ugnayan sa demon race para makipagsabuatan at nanghuhuli pa ito ng mga inusinting tao para sa pagsasanay ng blood art. Salaysay ni Liu Wei na low-level quest lang iyon. At kapag nakahanap sila ng ebidensya at nahuli ang traidor ay makakatanggap ang bawat isa ng tig-60 na contribution points. Sumangayon ang ating bida at sinabing hindi na rin masama. Nang makarating sila sa pintuan ay sinabi ng matabang Liu Wei na ipakikilala niya ang ating bida sa kanyang mga kasama. Ipinakilala ni Liu Wei ang kanyang mga kasama na outer disciple sa ating bida na sina Zhang Tai, Shen Xinyu at Luao at masayang bumati ang babae. Matapos noon ay ipinakilili naman ng mataba ang ating bida na naging kaibigan niya sa cloud boat at magalang namang bumati ang ating bida sa lahat. Masungit na sinabi ni Luao sa mataba na kahit kailan ay kung sino-sino na lang ang dinadala nito. Minaliit pa nito ang ating bida at sinabing dahil lang sa Heavenly Ascension Order kaya ito nakapasok at isa lang itong low yellow level. Habang ang ating bida ay masama lang na nakatingin sa pangmamaliit sa kanya. Paliwanag ni Liu Wei kay Luao na huwag magsalita ng ganun dahil si Bai Yifan ay malakas at kitang-kita ng dalawang mata niya ang kakayahan nito. Lumapit ang ating bida kay Luo at tinanong kung marami na itong nabasang lebro sa buong buhay nito. Tugon ni Luao na anong ibig sabihin nito. Sagot ng ating bida na kung sino man ang nagsasabi ng mga bagay na sinabi nito ngayon lang ay ayon sa libro na mauuwi ito sa pamamagan ng mukha. Tumayo sa galit si Luao sabay hampas sa lamisa. Kaagad nagpakalma ang dalawa sa likod habang sinasabi ng kalbo na maiksi lang ang oras at mabigat ang mission kaya hindi dapat nagkakaroon ng kaguluhan sa mga oras na ito. Sinabi ng babae na wag na itong magalit.
Mungkahi ng babae na mas mabuting pakalmihan ang mga init ng ulo. Dagdag pa ng babae na sana hindi nagkamali si Liu Wei sa pagpili sa ating bida. Lumakad palabas si Luao at sinabing siya ang dapat sisihin sa nangyari dito. Nagsalita pa si Luao kay Liu Wei na hindi siya makapaniwala na ang Glutton Blood ay makakahanap ng disinting basura. Sabay inutusan ang lahat na magsipag-handa na dahil aalis na sila. Sa isang banda ang naasar na si Liu Wei ay nag-aapoy na sa galit. Nagtanong si Bai Yifan sa dalawa na kung ano ang Glutton Bloodline. Nagtungo lang naman ang dalawa. Sinabi ng dalaga sa ating bida na kaibigan nito si Liu Wei pero hindi nito alam ang tungkol doon. Paliwanag ng dalaga na si Liu Wei ang possessor ng Glutton Bloodline. Ang ganitong katangian ay namana sa ancient beast na Taotai. Ang mga taong nagtataglay ng ganitong bloodline ay may mas malaking gana sa pagkain mula pa pagkabata. Madali lang sa mga ito ang mag-cultivate, ang kinakailangan lang ay kumain ng kumain. Kung gaano kataas ang aura na nakukuha mula sa pagkain ay ganun din kabilis sa pagko-cultivate. Pero may isang dahilan kung bakit ang Glutton Bloodline ay itinuturing na basura ay dahil ang resources na kinakailangang sa pag-cultivate ay dose-dozena at daang-daan na mas higit pa sa kapantay nitong cultivation. Nagsalita ang kalbong kasama nila na ayon dito ang elder ng Holy Land ay hindi tanga dahil sa kaparihong resources na kinakailangan ng Glutton Bloodline ay makakapag-training na ng daang-daang cultivator sa kapariho nitong realm at walang sino man ang mag-aaksaya ng pera kung wala namang mapupura. Tinusok ng babae ang kalbo sa tiyan dahil marami na itong sinasabi. Napasigaw na lang ang kalbo sa sakit. Napahawak sa batok si Liu Wei at nagmungkahing ayos lang ang lahat at nauunawaan niya mula pa ng bata pa siya pero nabigyan na siya ng pagkakataon para maging outer disciple sa kabila ng kanyang kondisyon. Dagdag pa nito na habang siya ay may oportunidad ay lalaban siya para makakuha ng mga cultivation resources para sa kanyang sarili. Lumapit ang kalbo kay Liu Wei at umakbay habang sinasabi dito na kahit wala itong cultivation resources at kahit mas top ito sa pagiging outer disciple ay hindi niya ito ituturing na mababang uri. Napaisip ang ating bida tungkol sa cultivation resources para kay Liu Wei. Sinabi ni Bai Yifan sa kanyang isip na ang mga resources mula sa Earth ay mas maayos pa kaysa sa Ten Holy Land. Sa sandaling gusto niyang sanayin si Liu Wei ay maari niya itong tulungan para maging immortal o higit pa. Pero hindi pa ngayon ang tamang oras. Naisip pa ng ating bida na hindi pa malalim ang kanilang pagkakaibigan at kapag nagtanong si Liu Wei sa pinagmulan ng mga kayamanan ay mahihirapan siyang ipaliwanag dito. Sa isang banda masayang-masaya si Liu Wei dahil gusto siya ng kanyang mga kaklase. Maya-maya pa ay nag-aya na di Liu Wei sa ating bida na aalis na sila. Sa loob ng kakahuyan ng Wei State border ay nagpapaplano ang limang magkakasama habang nakatingin sa larawan ng isang matanda. Paliwanag ni Luao na tumatayong leader na ang matanda ay ang General Yang Shishong at ayon sa intelligence ito ay nasa middle stage ng Mero Cleansing Realm. Ito ay may 4 na major commander na sumasailalim ng kanyang kautusan. Pero ang mga ito ay nasa peak lamang ng Blood Transfusion Realm. Pero ang mas nagpahirap pa ay maroon itong 300,000 elite na mga kawal. Naisip ng ating bida na sa dami ng mga kawal ay mahihirapan pa rin itong talunin. Mungkahi ng ating bida na ang kanilang mission ay kailangang gawin ng patago at hindi harapan. Sinang-ayunan naman ni Luao dagdag pa nito na ayon sa intelligence na siyang Shishong ay nakikipag-ugnayan sa mga demons at nanghuhuli ng mga tao para magsanay ng blood art. Napaka makasalanan nito at maaaring maghimagsik anumang oras. Inutos ni Luao sa lahat na kailangan nilang makahanap ng ebidensya at dalahin ng buhay ang target at kung hindi naman ay kailangan nilang dalahin ang bangkay nito pabalik. Sumang-ayon naman ang lahat. Sa isang banda sa mansyon ng general sa labas nito ay tahimik na nagmamasid ang 5 sabay inutos ni Luao na gumamit sila ng kansilang talisman. Agad silang sumunod at inactivate ang mga ito sabay nagsimula na silang lumakad. Tumakbo ng napakabilis ang 5 at nilampasan ang mga nakabantay na kawal. Nagulat ang isang kawal sa lakas ng hangin na dumaan sa kanyang harapan, napasabi na lang ang isang kawal ng kakaibang bugzo ng hangin. Tumayo ang 5 habang nakatayo sa bubungan habang naka-activate pa rin ang kansilang talisman. Salaysay ni Luao sa kanyang mga kasama na ang kailangan na lang nilang gawin ay hanapin siyang Shishong. Maya-maya pa ay may nakita ang babae at ito pala ay siyang Shishong na kakabalik lang galing sa isang mission.
Nagsalita ang asawa ni Yang Shishong na napakainit ng gabi kaya wag muna nitong pag-udin ang sarili sa pagmarcha at sa pagsasanay. Habang tinatanggal ang baluti ay sinabi ni Yang Shishong sa kanyang asawa na napakabait nito at naging busy siya sa mga usaping militar sabay nangako ito na pagkatapos ng kanyang gagawin ay babalik ito kaagad para saluhan kumain ang kanyang asawa. Nalungkot ang asawa nito at sinabing kung andun lang ang kanilang anak ay hindi siya malulungkot. Hindi nagustuhan ng matanda ang sinabi ng kanyang asawa sabay tayo ni Yang Shishong at sinabi sa asawa na magsisinay siya kaya magpahinga na ito at naglakad palabas. Pagdating sa labas ay napahinto ito dahil sa naramdaman sa paligid. Napansin ng 5 na ang target ay nakatingin sa kanila. Napasabi si Luau na kung nakita na sila. Tumalikod ang matanda at nagtungo sa silid. Inutusan ni Luau ang kanyang mga kasama na sundan ang target. Pagpasok ni Yang Shishong sa silid ay ginalaw nito ang banga kaya biglang nagkaroon ng daanan pababa. Gumamit ng whisper technique si Zhang Tai na kung ang secret door ay ang underground place. Tumugon si Luau gamit ang whisper technique na gagawa sila ng plano kapag nakapasok na ang target. Matapos makapasok ng target ay agad sumunod ang 5 sa pasukan. Tanong ng babae kung susundan nila si Yang Shishong. Inutos ni Luau sa 4 na susundan nila ang target sa direksyong pupuntahan nito tapos kanilang papatayin. Nagsalita ang isa gamit ang whisper technique na hindi siya makapaniwala na mayroong nakatagong malaking dungeon sa napakadilim na lugar na ito. Inutos ni Luau gamit ang whisper technique na sumunod lang sila ng dahan-dahan at maging alerto ang bawat isa. Maya-maya pa ay may napansin ang ating bida na kakaibang amoy. Salaysay ni Luau na sa napakalakas ng amoy ng dugo ay tama ang kanilang impormasyon na si Yang Shishong ay nagsisinay ng blood art. May napansin ang babae sa unahan kaya itinuro niya ito sa kanyang mga kasama. Pagtingin ng lahat sa unahan ay tumambad sa kanila ang napakadaming dugo. Sa lagayan pa nito ay napakaraming kalansay ng tao na pinatay ni Yang Shishong. Pagtingin nila sa haligi ay nakakita sila ng mga bangkay ng mga tao na nakagapos at naglalabas ng matinding demonic energy. Mungkahi ni Luau na si Yang Shishong ay nagre-refine ng mga bangkay. Inutos ni Luau sa kanyang mga kasama gamit ang whisper technique na magtungo ang mga ito sa direksyong southeast at northwest, at sa kanyang utos ay aatake sila ngayon din. Laking pagtataka ng 5 nang biglang nagsalita ang kanilang target. Naayon kay Yang Shishong na bakit hindi pa ilabas ang mga ito gayong narito na ang mga ito. Mabilis na inatake ng target ang kinatatayuan ng 5 at matagumpay naman nilang naiwasan. Inalis na ng 5 ang kanilang concealing talisman sabay napatanong si Luau na kung paano nito nalaman ang kanilang lokasyon. Galit na sinabi nga tanda na may mga grupo pala ng mga kabataan ang nanghimasok sa kanyang tahanan. Sabay tanong sa 5 kung gusto na ng mga itong mamatay. Nilabas ni Luau ang kanyang espada at itinutok sa matanda habang sinasabi na nakipagsabwatan ito sa mga demons at nanghuhuli ng mga tao para sa pagsisinay ng blood art dagdag pa na nakagawa ito ng hindi mapapatawad na kasalanan. Salaysay pa ni Luau na sila ang ay mga disciple ng 5 Elements Holy Land na papatay dito ngayong araw. Sinabi ni Yang Shishong na hindi siya makapaniwala na makakaagaw siya ng pansin ng mga disciple ng 5 Elements Holy Land. Biglang kinabahan si Bai Yifan sa kanyang naramdaman. Natuwa ang matanda dahil mga Mero Cleansing Realm ang kanyang mga kaharap. Sinabihan niya ang 5 na lumapit at gagawin niya ang mga ito na kanyang mga puppet. Magsipag handa ang 5 pasa sa mangyayari labanan. Itinaas ni Yang Shishong ang kanyang kamay at naglabas ng blood aura sa kanyang paligid habang sinasabi sa 5 na gagawin niya ang mga ito na bagong sakripisyo. Nagsugod sila gamit ang kanilang mga sandata pero pinahinto ni Bai Yifan ang babae at si Liu Wei. At sinabing wag ang mga itong magmadali. Maya-maya pa ay gumalaw ang 5 demon puppet na nakagapos sa haligi at tuluyang nakawala sa pagkakagapos. Sumugod ng napakabilis ang puppet sa 5. Nagulat ang 2 dahil napakabilis ng mga demon puppet. Mabilis na hinayla ni Bai Yifan ang 2 sa umataking kalaban at lakas ng mga ito ay nawasak ang sahig. Sinangga ni Kalbo ang atake ng puppet kaya nawasak ang sandata niya at tuluyang tinamaan sa dibdib. Inatake ni Luau ang isang demon puppet pero nakaiwas ng mabilis ang kalaban. Inalaya ni Liu Wei at ng dalaga ang nasugatan nilang kasama habang ang 2 ay nakaabang sa papasugod na kalaban.
Nagtanong ang babae na kung ayos lang si Kalbo at sumagot naman ito ng kaya pa niya makatagal ng kaunti habang sumusuka ng dugo dahil sa atake sa dibdib. Galit na sumigaw si Luaw sa matanda na sino ito para mag-refine ng mga demon puppet kaya maghanda na itong mamatay. Malalim na nag-isip si Bai Yifan na ang mga puppet ay mga bangkay ng tao na kinokontrol gamit ang isang skill. Para sa mga demon puppet ay kailangan ito ng mga buhay na sakripisyo, nagagawa nitong mananatili ang totoong lakas ng tunay na may-ari ng katawan, at maaari pang mas lumakas sa pamamagitan ng pag-seasonay. Naisip pa ni Bai Yifan na mayroon nitong 4 na demon puppet na nasa middle stage ng Mero Cleansing Realm dagdag pa siyang Shizhong. Bukod pa dito ay parang may isang mas malakas na demon puppet na hindi pa napapakawalan. Napangiti na lang ang ating bida at naisip na ang mga bagay-bagay ay nagiging magulo.